Ngayon po sir, dito sa study ninyo, nabanggit yung inflation, nabanggit din po yung natural disasters, kasama pa yung corruption issue. Alin dito ang pinaka-critical na dapat unahin ng gobyerno? Sa ngayon, sa ngayon ang pinaka-kritikal diyan para sa akin ay ang pag-aresto sa korupsyon, no. Dahil kapag nawala ang korupsyon o kahit man lang mabawasan ng napakalaking bahagi ang korupsyon, maaari kasing mai-direkta ang mga pondo para sa mga proyekto ng paglaban sa climate change, no, mas maayos na infrastruktura na tutulong sa ating mamamayan makaresponde kapag mayroong kalamidad na huminto. So unang-una talaga dyan, corruption. Napakatagal na nating problema ang korupsyon at ngayong ito ay nabulgar na nga ng harap-harapan. Siguro naman ay mapag-iisipan na natin na importante itong pag-usapan, importanteng mapanagot ang mga may sala para naman makamove on na ang ating ekonomiya. Sige, so Doctor, yung sinasabi ho ninyo, no, na kanina nakailang ulit na po tayo doon sa usapin ng yung mga paghahanda. Dapat lagi kang handa. Corruption, palagay ko po hindi pa kayo pinanganganak. Yan na po yung issue. Tama po, Doctor? Hanggang ngayon po, yan pa rin. Asan ang problema natin? Asan ang problema po ng Pilipinas, ng mga Pilipino? Bakit yung isyong yan, noon pa po yan pinag-uusapan. Hanggang ngayon, yan pa rin. Nasaan pong problema natin? Sa inyo pong palagay lang, baka lang hindi kasama sa inyong study, pero kayo po, bilang isa po sa mga dalubhasa po sa ekonomiya. Isasuot ko, Manong Ted, ang aking sombrero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino. No? Ang tama kayo, no? Bata pa lamang ako, paulit-ulit na itong pinag-uusapan. Ang problema kasi nasa sistema, no? Nagkaroon tayo ng sistema na napagsasamantalahan at ang sistemang ito ay dapat baguhin. Ngunit yung inaasahan nating babago sa sistemang ito ay siyang mga nakikinabang, no, sa sistemang kailangan baguhin. So tayo ay nahaharap kasi sa chicken and egg problem na babaguhin ng sistema ng mga taong nakikinabang sa sistema. So, kailangan itong simulan ng diskusyon kasi ang problema talaga ay sistema. Kapag ito ay naayos, susunod lahat. Opo. When you talk about system, is it the form of government or the system called democracy? Siguro, Manong Ted, kasi ang demokrasya naman ay gumagana, ang form ng pamahalan ay gumagana. Siguro ito ay may kinalaman sa implementasyon, implementasyon ng mga polisiya, ng mga programa, na lagi tayong merong exception to the case. No? Kapag merong exception to the case kasi nagkakaroon ng mga loopholes na maaaring maabuso, mapagsamantalaan para sa mga pansariling interes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!